Pero sa pinakadipisil na akoon sa buhay ta, ang katotoohan na pinabayaan kan Diyos na sabay na magtalubo, an marhay asing maraot. Pirmi niya tong hapot, kagurangnan, natadaing mo tulos hinali ang karatan, natagari ipabayaan mong magtrayumfo ang mga gibong sala. Iniman ang hapot na sinimbag ni Jesus sa istorya kan trigo asin kan mga rikot. Kan mariparo kan uripo na may nagtubong rikot sa uma, gusto ka ini na bulnuton tulos. Alagad ang sabi kan kagsadiri, pabayain ang una na sabay ang duwa na magtubo hanggang sa tinalaan na panahon na sindaanihon. Sa satuya, ang ura-uradang paghusgar ang pinakamarhay na solusyon. Alagad, iba ang paghusgar kan Diyos. Ang sa iyang pagpasensya, bako tandanin kadaugan o kaluyahan o kawaranin hostisya. Ini bunga din sa iyang pagkahirak. Aram kan Diyos na habang igwang buhay, igwang paglaom na magbago. Ang rikot na garidain na kipakinabang, daingo na niya pighusgaran, ninhulita pigtawanan pa iniki panahon na magpakli asin magbalik sa Diyos. Inian ipinapasabot sa enot na babasahon, hali sa libro nin Kadunungan. Aram ta na makapangyarihan ng Diyos, pigagamit niyaan sa iyang kapangyarihan sa paaginin kahuyuan asin pagkahirak. Dai siya naghihidali na magpadusa. Sa katotoohan, pigtatawanan niya kita nin oras para magbalik sa iya. Ang tunay na kusog kan Diyos, dai sa nanahiling sa iyang kapangyarihan, kundi sa iyang daing sagkod na paghalat asin pagkamuot. Alagad, may pagirumdom ang Ebanghelyo. Ang paghahalat kan Diyos, dai man bud sabihon na dai nakipaghuhukom. Maabot an aldaw nin anihan, ang lambang saro aanihon, susog sa iyang naging pagbuhay-buhay. Ang pagkahera kan Diyos dai man hinigaran, alagad iyo ang sa iyang hustisya. Kaya sa ikaduwang babasahon, ipinapagirumduman ni San Pablo na sa katahawan kan sa tuyang kaluyahan, ang Diyos dai mambabaya. Kung mag-abot ang panahon na dai nakita tatao mga G o kung paano nagiraray magpuon sa buhay, ang Espiritu Santo mismo ang manginginutan sa to para magiya. Habang pigtataonan kita nin Diyos nin panahon para magpakli, itatao man niya ang nagkakanigong mga biyaya asin grasya tanganing mahaman ini. Kung babantayan taan sa tuyang mga puso, siguro maririparo niya tong dailamang na trigo anyaon, igwang mga rigot, arogan pang matanin kapwa, inggit, dagit, pagpatawad na pigpapahaloy pa, o mga kasalan na pigpapasigi pa. Ang marahay na bareta, di tulos kita pighusgaran kan Diyos. Alagad habo man niya na magtinir ang mga rikot sa puso ta. An sa iyang pagpasensya, sarong pag-inganyar sa satuya na padagos na magbagong buhay. Sa kahuri-hurihi, ang hapot kan Ebanghelyo, da isa na manunungod sa karatan kan kinaban. Ini manunungod man sa kamugtakan kan sa tuyang mga sadiring puso. Rual daw, pigpipili ta kung ano ang papadakulaon, ang trigo nin kabanalan o ang rikot nin kasalan. Asin habang iba pang oras padagos ang imbitasyon kan Diyos na pabayaan ta siya, nalinigan kita, asin baguhon sa paagigan sa iyang tataramon, mga sakramento, asin iba pang mga biyaya.
Ako po si Lacson Ubanon, seminarista kan Diocese ni Legazpi na nagsasabi, kapag si Kristo ang kaibahan, sigurado ang buhay, minagian.